Magandang umaga sa inyong lahat. May bago lang tayong sinusubukang anggulo ng camera. Gusto ko kasi pag may certain topics ako dinidiscuss, nakaharap ako sa camera para mas may personal touch. Importante rin kasi itong topic na gusto kong discuss, hindi lang sa akin pero sa ating lahat as human beings. Gusto kong i-discuss ang health and fitness ngayon. Meron kasi akong ginagawang bagong vlog series ngayon and hindi pa siya sobrang pulido. Like for now, ang tinitake ko lang mga shot, mga B-rolls, mga shots, ganyan. Tapos hindi ko pa alam kung paano ko siya talaga ipe-present. Pupunta kasi akong Surge Fitness later today. And gusto ko lang pakita sa inyo yung bago kong gym. Bago siyang branch ng Surge Fitness eh. Gusto ko lang introhan yun ng something about health and fitness. Bigyan ko lang kayo ng konting background sa kung ano yung experience ko with health and fitness. Nung bata pa lang ako, nagsimula na akong mag-workout. Malaki kasi akong bata, kahit dati. So, yung nanay ko, gusto niya akong papayatin. Sumasali ako ng mga sports, ganyan. Mga kung ano, Milo Best, yung mga ganun. May basketball kasi sa kalsada namin sa labas ng bahay dati. So, nakikilaro ako dun. Pero, dahil nga dun sa kagustuhan ng nanay kong papayatin ako, nung grade 7 ako, sinali niya ako sa isang gym. Ilang taon ba ako nung grade 7? 12? So nung mga 12 years old ako, nagbubuhat-buhat ako dun. Nagpa personal trainer lang ako 2 beses para lang matuto ako ng mga machines, ganyan, yung basics. Habang tumatagal dun sa gym, na-realize ko na teka lang, parang ang lakas ko. Parang mas malakas ako than a normal human being, kahit na gano'n ako kabata. So syempre natuwa ako dun sa fact na ang lakas ko, diba? Kaya kinarir ko yung gym na yun. Nag-gym talaga ako parati dati, araw-araw, ganyan. Tapos nung nag-high school na ako, mas sumali na ako sa mga sports, ganyan. Nag-varsity pa ako ng track and field one time. So dahil dun, nahilig talaga ako maging active. Kasi lahat ng sports ginagawa ko eh. Badminton, swimming, running, biking, basketball hindi masyado. Ayaw kasi yung basketball kasi nung varsity kami ng track and field, sobrang dominating champion kami. Pero lahat ng funds napupunta sa basketball team na talunan. So, bad trip diba? Nag-train ako for powerlifting dati. Nag-crossfit ako. Nag-yoga ako. Ano pa ba? Lahat sinusubukan ko eh. Nag-flag football pa ako one time eh. Ultimate Frisbee, yun yung main thing. Tapos, na-retired na ako dun. So ngayon, nagpipickleball ako. Hindi rin kasi ako takot na maging walang kwenta sa isang bagay. Kasi alam ko na pag ginawa ko siya enough times, may magaling rin ako sa bagay na and most of the time, totoo, hindi lahat ng cases syempre ganun. Like yung flag football, hindi ako tumagal dun. Nag-jiu-jitsu pala ako. Hindi rin ako tumagal sa jiu-jitsu, parang ilang buwan lang ako dun. So anyway, that being said, nahirapan kasi ako mag-recover mula nung natenga ako nung pandemic. Nung pandemic, nag-pandemic biking ako. Parang daily or at least mga 4 times a week nagbabike ako ng 50 kilometers tuwing umaga. Tapos pag Sunday, nagwa 100 kilometers ako. Hindi na yung mga paakit-akit, madalas mga city driving lang kasi ang sarap magbike nung pandemic kasi wala talagang kotse sa daan. Pero dahil nga dala nung pandemic, ang daming stress nung pandemic, ang daming emotional roller coasters nung pandemic, nag-gain talaga ako ng maraming weight. And sa totoo lang, hindi ko pa nababalik yung dating ginagawa ko. Like may time kasi dati, nung nagka-crossfit ako, nag-workout ako 10 times a week. Kasi minsan, 3 times a week, tumatakbo ako ng umaga. Tapos nag-yoga rin ako ng umaga. Tapos nag-workout ako ng gabi. So mga 10 times a week ako nag-workout for a time before. So anyway, kung ngayon makikita nyo ako, ang laki ko. And kasi nga nagpariwara ako, kain lang ako ng kain. Yung diet ko hindi ko nasusustain kasi hindi sustained yung workouts ko. Ako kasi yung type na pag nag-workout ako ng tuloy-tuloy, yung diet ko sure yan, tuloy-tuloy, 100%. Pero dahil nga ang daming nangyayari, ang daming emotional turmoils na nangyayari, nahihirapan ako i-sustain yun. And yun ang malaking problema ko ngayon. Malaking problema siya kasi
nasa edad na ako na sobrang delikado maging ganito kalaki. Middle-aged man na ako ngayon eh. And para maging ganito, sobrang delikado to, man. Hindi to tama. At the same time, ayoko rin yung pakiramdam ng ganito. Parang ang bigat lang talaga ng pakiramdam. Sobrang pangit lang talaga. Kaya naisipan kong gumawa ng vlog series kasi marami akong naririnig na mga taong nagsasabi na dahil matanda na sila or dahil may edad na sila, hindi na nila kaya mag-workout or nahihirapan na sila or hindi na gumagana sa nila. Maraming ganun na parang hindi, matanda na kasi ako kaya ganito, kaya ganyan. Gusto ko lang sigurong pakita sa mga middle-aged men or at least sa people in general na hindi yun totoo. Nakalokohan lahat yun. Nakaya naman talaga. Nag-start kasi ako mag-pickleball noong 2023 and na-addict ako sa pickleball. Naglalaro ako noon 4 or 5 times a week. Tapos yung isang session, average noon 4 to 5 hours every session. And grabe yun, best yung pickleball kasi ang saya niya. Tapos todo workout siya, kahit simple lang yung ginagawa mo. Nag-lose ako noon ng malaking na lose ko noon kasi yung diet ko rin noon on point. Dahil nga gusto kong gumalaw sa court ng maayos, kailangan ko mag-diet, kailangan ko magpapayat, diba? Ang naging problema naman, na-injure rin ako nung time na yun. Nung medyo gumagaling-galing na ako sa pickleball kahit pa paano. Na-injure yung tuhod ko. Na-depress ako nun. Sobrang depressing moment nun para sa akin. Kasi feeling ko kasi ayaw ko na-injure. Kahit dati pa high school pa lang ako, ayaw ko na-injure. Kasi feeling mo magre-reset lahat ng progress mo. Like yun nga, gumagaling na ako sa pickleball, diba? Yung mga kalaban ko medyo nagiging intense na. Kaya ko na makipagsabayan sa kanila kahit pa paano. Tapos biglang may injure ka, feeling mo back to zero. Lungkot nun, man. Kaya rin ako nag-gain ngayon kasi nga sa injury ko sa tuhod. Naging malaking sagabal yung injury ko sa tuhod na yun. Grabe. Yun nga, dahil nga depressed ako, kain ako ng kain, ganyan, di ako masyado nag-workout. Yung gym ko, nakalimutan ko, kaya rin ako na-injure, isang malaking reason. Lahat kasi ng energy ko, binubuhos ko sa pickleball. Nagpe-pickleball ako 4 or 5 times a week, iba-ibang lugar yan. Tapos dahil nga gusto ko mag-recover para maganda yung laro ko, hindi na ako nagbubuhat. Kasi pag nagbuhat pa ako, doble pagod, diba? Pero dahil dun, yung muscles ko sa legs nang hina. And sa totoo lang, matagal ko nang nane-neglect yung legs ko dahil malakas yung legs ko eh. Track and field ako eh. Tapos nung high school pa lang ako, nagle-leg press ako ng 480 pounds sa isang leg ng 8 reps. Kasi yun lang yung kaya ng machine. Hindi, 400 pounds wala. Hindi 480. 400 pounds sa isang leg, 8 reps. Hindi ko na kayang gawin yun. Pero diba, dahil nga meron akong confidence sa legs ko na kaya niya ako. Akala ko okay lang na hindi ko siya masyadong i-train, ganyan. Pero hindi, mali yun. Kaya siningil ako nung pagkakamali na yun. Teka, tuloy ko yung kwento mamaya. Dito na ako sa destination ko. Wait lang, balikan ko kayo. Okay, inabot tayo ng gabi. Akala ko mabilis lang yung gagawin ko today, pero hindi pala. Pero ayos lang. Ganun talaga. Mag-gym dapat ako today, pero wala, life happened. And I guess magandang topic na rin yung napag-usapan. Sabay ko na dito, no? Yung kinikwento ko kasi kanina, na-injure ako, kaya nag-gain ako ng maraming weight dahil na-depress ako nung na-injure ako. Tapos since hindi ako makagawa ng gusto kong gawin, na maglaro ng pickleball, hindi na lang ako gumawa ng kahit na ano, na mali yun. Isa yun sa mga bagay na kailangan kong ayusin sa mindset ko. Kasi all or nothing type of guy ako eh. Pag hindi ko magawa yung gusto ko, hindi ko na lang gagawin. Parang ganito, kunwari ngayon, inabot ako ng gabi sa work. Hindi na ako maka-gym kasi iniisip ko yung gym ko dapat nandun ako ng 5, mag-stretching ako ng 30 minutes, gagawin ko yung routine ko,
magka-cardio ako ng 1 oras. Tapos yun ang ideal gym day for me. And since hindi ko naman siya magagawa, ang gagawin ko na lang ngayon, uuwi na lang ako, kain na lang ako, diba? And mali yun. Yun yung inaayos ko. Hindi naman dahil hindi ko magagawa yung routine ko na wag na lang, sayangin ko na lang yung araw ko. Marami akong pwedeng gawin. Pwede naman ako maglakad. Pwede pa rin ako tumuloy sa gym ngayon. Sa totoo lang. Pwede naman ako pumunta ng estansya. So maraming options, diba? Pero dahil naunahan na ako nung medyo self-defeating way of thinking ko, hindi ko na lang tuloy gagawin. And wala, sayang na tuloy yung araw ko. So babaguhin ko yun. Ang gagawin ko ngayon, pag uwi ko, uuwi pa rin ako, hindi pa rin ako mag-workout. Pero maglalakad ako around. So imbes na umuwi na lang ako at magpahinga, mag-computer, ganyan, maglaro ng video games, maglalakad na lang ako around the neighborhood. And yun yung importante. Importante kasi na kaya mong mag-adjust pag may mga ganitong curveballs. And since hindi na ako maka-gym right now, pag-usapan na lang natin kung anong plano kong gawin. Ang number 1 na kailangan kong ayusin is diet. Diet talaga, yun talaga yung pinaka-importante. You can't outwork a very bad diet or a bad diet. Hindi kailangan very bad. Basta bad diet, hindi mo kayang i-outwork yan kahit anong gawin mo. And believe me, sinubukan ko na yan dati. Hindi kasi ako naniniwala dati. So nung time na ang training ko, pang powerlifting na training, kain lang ako ng kain nun. As in, kain lang ako ng kain. Buhat ako ng buhat rin. Nagbubuhat ako nun 6 times a week. Tapos kasabay nung buhat na yon, meron pang mga classes yun, yung body combat, mga ganon. Nilalagyan ko pa ng ganon. So nag-workout ako, nasa gym ako ng 4 na oras isang araw for 6 days in a week. Tapos yung diet ko nun, sobrang sagwa talaga. Lahat kinakain ko, wala akong pinipili. Ayun, walang nangyari sa akin. Anong diet specifically? Wala, hindi ako maglo-low carb, hindi ako magkikito, wala akong mga specialized diet na gagawin. Ang gagawin ko lang, calorie deficit. So lahat tayo, meron tayong minimum required calories para ma-maintain yung body weight natin. And sa body weight ko, I think hindi ko pa nakaka-calculate ilalagay ko na lang sa screen sa editing. Pero babawasan ko yan ng mga 500 to 700 calories. Ganito ako usually talaga pag nagka-cut ako. So caloric deficit, tapos sugar minimized as much as possible, lalo na mga refined sugar. Kasi pag kumain ka naman ng fruits, may sugar yan eh. So alam mo yun, hindi mo siya 100% may iwasan. So, pero at least yung refined sugar, yung mga alam naman nating masama sa atin, like mga cake, ganyan, mga donuts, yan, iwasan natin yan. Tapos ang thing dito, habang tumatagal kasi mas dumadaling mag-diet. Pag nasasanay ka na, usually naman kasi ako personally, kailangan ko lang ng 1 linggo na tuloy-tuloy para masanay ako. 1 week lang ng caloric deficit, no sugar, and tuloy-tuloy na workout. Masanay na yung katawan ko. Kung gusto ko pang i-refine yung diet ko, gagawin ko yun sa 2nd week. Pwede akong hindi mag-rice, pwede akong magdagdag ng iba pang restrictions. Mas madali na yun at that time. And for now, just to get there, ang tip ko lang sa inyo, simplihan nyo lang and dadating yan, I promise. Number 2, hindi ko alam kung ba't nilanumberan ko pa kasi 2 lang naman talaga yung plano ko eh. Mag-diet at mag-workout. Yung workouts ko, theoretically, madali na lang. Kasi meron akong pickleball ng 2-3 times a week. Tapos, magbubuhat ako for strengthening. Magbubuhat ako ng 3 to 5 times a week. So, simple lang, diba? Hindi naman siya kailangan ganun kakomplikado. Nakatawa nga yan kasi buong buhay ko hindi ako nagsistretch. Ever since nag-start akong mag-workout nung grade 7, ayaw ako nagsistretch. Napaka-boring yan. Lahat ng sport na ginawa ko buong buhay ko, never ako nag-stretch unless parang sa ultimate na group stretch yun eh. So, kailangan mong gawin, diba?
Pero kung ako lang, di ko siya gagawin talaga. Sinisingil na ako nun. Sinisingil na ako nun ngayon. Dati kasi pagdating mo sa field, wala na, ready to go ka na eh, okay ka na eh. Ngayon hindi na ganun. Yun lang yung masasabi kong epekto ng pagtanda, na kailangan mo lang mas mag-prepare ng konti. As for my lifts sa gym, gagawin ko lang yung ginagawa ko usually. Magfo-focus ako sa compound lifts, bench press, squat, deadlift. Tapos gagawin ko lang yung supplementary nila. Ganun lang, simple lang ang buhay. Hindi kailangan komplikado. May mga days rin na pupunta akong estancia na Surge Fitness para lang mag spin class. Kasi yung spin class, kung hindi nyo alam, kung hindi kayo gumagawa nun, yun yung isa sa mga pinakamagandang pwede nyo gawin sa gym kung nagpapayat kayo. Masaya yun gawin, madali yun gawin, and yung isang oras ng spin class hindi nyo mapapansin. Yung January ko medyo nag-fail ako kasi hindi ko kasi matimpla yung injury ko nung start nung buwan. And kahit na naka-diet ako ng maayos for 2 weeks For 2 weeks okay ako, masipag ako, ganyan. Pero nag-inarte kasi yung tuhod ko one time, tapos nagtuloy-tuloy na. Yun na yung nagpa-check na ako ng doktor, ganyan. May kinonsult ako. And mas naintindihan ko na yung kailangan kong gawin moving forward. So right now, mas hopeful ako na magagawa ko siya ng tama. So ito lang, kailangan ko lang kasing gawin po ngayon. Non-negotiable na to eh. Hindi na ako pwedeng ganito kalaki, imposibleng mabuhay ako ng maayos ng ganito kalaki sa edad na to. And ayoko rin yung feeling, kasi alam ko yung feeling na kontrolado ko yung katawan ko, na malakas ako, na kaya kong tumakbo ng 5 kilometers ng wala lang, alam mo yun, na pag tumakbo ko ng 5 kilometers parang bitin na bitin ako sa workout ko. Yung ganong feeling, ang sarap kasi nun eh. Ang sarap nung ang gaan ng pakiramdam mo. And hindi lang magaan yun sa physical na aspeto, gagaan rin yun sa emotional aspect ng mga bagay-bagay, sa mental aspect mo. Nakatulong yun sa'yo. Ang tagal ko na rin kasing problema to eh, ever since na nag-COVID tayo nung March 2020. Problema na siya eh, na hindi ko nagagawan, hindi ko nasusolusyonan. So finally, after 5 years, oh my god, 5 years. Hindi ko man lang naisip na 5 taon na yun. Putsa. Okay, medyo na mind blown na ako dun. So after 5 years, gagawin ko na siya. Kailangan ko na siyang gawin. Hindi na siya optional gawin. And naniniwala naman akong kaya ko siyang gawin. Mahirap siyang gawin, oo. Hindi ka sabihin madali itong gagawin ko, pero hindi rin siya imposible. Kailangan mo lang talaga siyang gawin. Yun lang talaga. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga nanonood at mga nagla-like, nagko-comment sa video. Thank you. Hindi lang ako nakapost recently kasi nagkasakit yung aso ko. Tapos naalagaan ko siya. Wala akong gana mag-video kasi nag-aalala ako sa aso ko. Kawawa naman ang cute ng baby ko eh. Hanggang sa muli. Paalam.